Pag-ikot ng kamay mula taas pababa. Sa bawat pag-ikot ng kamay ni Luli, lalo niyang pinapahirapan ang kaawa-awang lalaki. Walang tigil ang sigawan at daing. Unti-unting tumatanda ang lalaki. Dumarami ang kulubot, ay. Sumigaw siya sa sakit na parang manok. Nang makitang nababawasan ang buhay ng kaawa-awang ito, mas lalong nasabik si Luli. Tumawa siya ng malakas. Nang ang lalaki ay tumanda na hanggang sa sukdulan. Nawala na rin ang sakit. Hindi na siya makapagsalita sa hirap ni isang ungol. Tapos na ang lahat. Bigla siyang bumagsak. Nakahinga ng maluwag si Luli. Phew! Humarap siya muli sa lalaki para ipaalam. Natapos na ang transaksyon ayon sa naunang kasunduan. Inihagis niya sa lalaking kaawa-awang nakahandusay sa isalupa ang ilang barya. Ayon sa kontrata nila ni Luli dati. Sinabi niya, ang perang ito ay sa iyo. Nagmagandang loob pa akong magdagdag ng ilan. Tiningnan ng lalaki ang kanyang matandang katawan. Labis siyang natakot. Paano? Paano nangyari ito? Ang katawan ko, ano ba talaga ang nangyari sa akin? Mapagbigay na ipinaliwanag ni Luli, ang bilis mong makalimot. Hindi ba't nasabi ko na? Nagbebenta ako ng mga espesyal na produkto. Hindi pa rin maintindihan ng lalaki, agad siyang nagtanong. Hindi ba sabi ninyo? Gusto ninyong bilhin ang bangkay ng babaeng iyon? Nagpakatuso ang negosyanteng si Luli. Lenwe. Ginoo. Ako ay isang mangangalakal ng oras. Ang interes ko, G. Lumapit siya sa tainga ng lalaki para idiin. Ay ang iyong haba ng buhay. Agad na nanginig sa takot ang lalaki. Nanginginig ang kanyang boses, difi. Halimaw! Sumugod siya para sakalin si Luli. Ngunit sa kanyang katawang, matanda na at mahina, paano niya ito magagawa? Dahan-dahan lang na umiwas si Luli. Hindi niya pinansin ang sinasabi ng isang malapit ng mamatay. Sinumpa siya ng lalaki, isa kang masamang halimaw. Tinulak siya ni Luli. Walang lakas na lumaban ang kaawa-awang lalaki. Bahagyang tulak lang ay bumagsak na siya sa lupa. Mula sa itaas, tiningnan siya ni Luli ng may kasiyahan. Ngunit hindi niya ito gaanong ipinahalata sa mukha. Nagtanong muli ang lalaki. Huhu. Magkano ang kinuha mo? Kanina pa naghihintay si Luli. Na marinig ang tamang tanong mula sa mamamatay na ito. Ngumiti siya. Sa wakas, naitanong mo rin ang pinakaimportante. Biglang lumitaw sa itaas ng ulo ng lalaki ang isang linya ng impormasyon. Pangalan, Talunang Wen o ang talunan. Edad, 37 panandang pandagdag 20, natitirang buhay, 5 minuto, 3 segundo. Nag-isip sandali si Luli. Napagtantong dapat siyang magbigay ng magandang serbisyo sa lalaki. Kaya simpleng isinalin niya ito. Kasalanan ko. Hayaan mong isalin ko para sa iyo. Dahan-dahang inayos ni Luli ang kanyang boses. Ang natitira mong buhay, di. Ang sumunod na kilos ni Luli ay parang nagulat. Tingnan mo. Tapos itinuro niya ang mga barya sa lupa at nagpatuloy. Sapat para pulutin mo lahat ng perang ito. Ngayon lang nagpakita ng tunay na kulay si Luli. Pero iyon na lang ang lahat. Pagkatapos niyang magsalita, natakot si Talunang Wen. Pawis na tumutulo sa kanyang mukha. Nang hindi madaan sa dahas, sinubukan ni Talunang Wen ang pagmamakaawa. Hindi pwede. Nagkamali ako. Isasauli ko ang pera sa inyo. Ibalik ninyo ang buhay ko. Nagsimulang magbilang si Luli. 3 di. Tapos, 4 di. Mali sa orihinal, dapat ay pababa ang bilang. Nang bilangin ni Luli ang numero, dapat ay 2 di. Nagulo ang isip ng lalaki, nagmamakaawa. Magbabago na ako. Magsisimula ako ulit. Ngunit hindi tumigil si Luli. 2 di. Niyakap ni Talunang Wen ang ulo, desperadong nagmamakaawa, huwag ka nang magbilang. Nakikiusap ako sa inyo. Ayokong mamatay. Binilang ni Luli ang huling numero. 1. Ang kaawa-awang lalaki ay napuksa na. Bumalik si Luli sa bayan. Madilim pa rin noon. Si Shen Yuchu ay naghihintay sa kanya sa pintuan. Matagal nang nag-aabang. Sa wakas, dumating ang karwaheng lulan si Luli. Siya mismo ang nagmamaneho ng karwaheng ito. Pagkakita kay Luli, tinawag agad siya ni Shen Yuchu. Ginoo.
Dahil sa pag-aalala, sunod-sunod siyang nagtanong. Ginoo, kamusta na? Ang ina ng batang iyon ni. Magaan na sumagot si Luli na nagpatigil kay Shen Yuchu. Patay na. Bilang isang taong may mabuting puso. Ito ay nagpaisip ng malalim kay Shen Yuchu. Diyos ko! Kaawa-awa naman. Paano na siya ngayon? Sinubukan niyang humanap ng paliwanag para mabawasan ang kalungkutan ni Arthur. Siguro, sabihin muna natin sa kanya na tumakas ang nanay niya. Kung hindi, tiyak na di. Naramdaman ni Luli na nakakaabala na ang pagiging maawain ni Shen Yuchu. Nagreklamo si Luli, Yuchu. Itigil mo na iyang pagiging santa mo. Dinagdagan pa niya ng sermon. Hindi dahil bata siya. Ay basta mo na lang aalisin ang karapatan niyang malaman ang katotohanan. Napangiwi si Shen Yuchu sa mga salitang ito. Mahina niyang sinabi, Ginoo di. Naging mabigat ang mukha ni Shen Yuchu. Pero masyado naman iyong malupit. Patuloy siyang pinaalalahanan ni Luli. Ito ang kailangan niyang pagdaanan. Dapat mong tandaan na dapat ay patay na siya noon pa. Naging matigas ang boses niya. Kung kahit ang pagkadapa niyang ito ay hindi niya makayanan. Pagkatapos ay bumuntong hininga si Luli at nagpatuloy. Anong silbi ng pagligtas sa kanya? Walang masabi si Shen Yuchu. Sa ngayon, makikinig na lang siya kay Luli. Sumagot siya, naiintindihan ko, Ginoo. Tumayo ng tuwid si Shen Yuchu na parang nanunumpa. Susundin ko ang inyong pag-aayos. Nagreklamo si Luli naman. Susundin mo ang pag-aayos ko. Ibig sabihin, ang mga natitirang maliliit na bagay. Lahat ay ako ang mag-aayos. Ng mga kahihinatnan mamaya. Pabulong niyang sinumpa sa isip, lahat ng ito ay dahil sa magagandang ginawa mo. Sunod, kinapa ni Luli ang likurang bahagi ng karwahe, lulan ang bangkay ng kinagis ng ina ni Arthur. Ngayon, ang tanging magagawa natin ay bigyan siya ng maayos na libing. Opo. Inutusan ni Luli si Shen Yuchu. Bukas ng umaga, pumunta ka sa bayan at hanapin ang pastor. Agad sumang-ayon si Shen Yuchu. Opo. Bigla siyang nanginig sa takot nang may mapagtanto. Ha? Ginoo. Ang karwaheng ito ang bangkay ba ng ina ng bata? Hindi itinanggi ni Luli. Dalhin mo ang karwahe sa likod bahay. Tiyaking natatakpan itong mabuti, ha? Para maiwasan ang mga ligaw na aso. Habang nakikinig, lalong natakot si Shen Yuchu, nanginginig ang boses. Ako ang pupunta? Ginoo ti. Umakyat si Luli sa hagdan papasok ng bahay at iniwan ang mga salita. Yung mga lumalabag sa batas ng oras hindi ka natatakot. Tapos sa patay ka matatakot. Nanginginig sa takot sa multo, hindi tumigil si Shen Yuchu sa pagmamakaawa sa kanya. Ginoo. Nagkamali ako. Galit ka pa ba? Sa labas, natatakpan ng makapal na ulap ang maliwanag na buwan. Sa loob ng bahay, sina Luli at Shen Yuchu ay kaharap si Arthur. May kalungkutan sa mukha ni Shen Yuchu. Habang si Luli ay nakapikit para iwasan ang emosyon. Nang makita silang dalawa, tila nahulaan na ni Arthur ang bahagi nito. Kaya bahagyang nagbago ang kanyang mukha. Kamusta po, Ginoo? Ang nanay ko. Maayos lang po ba siya? Hindi alam ni Luli kung paano sasagot. Nakakainis naman. Nagsimulang tumulo ang luha ng bata. Ginoo. Ang nanay ko siya'y. Mahina ang boses ni Luli ngunit mabigat ang dating nito. Sa puso ni Arthur. Wala na siya sa mundong ito. Mas lalong umiyak si Arthur. Habang si Shen Yuchu naman ay napabuntong hininga talaga. Napakaprangka naman. Lumuhod sa sahig si Arthur sa sobrang paghihirap. Nawalan siya ng pag-asa. Hindi. Hindi maaari. Kahit nalabis ang paghihirap. Hindi nakalimutan ni Arthur na itanong ang tungkol sa kaaway, si Talunang Wen. Yung basura na iyon. Ginoo, pinahirapan niyo po ba siya? Binigyan siya ni Luli ng kasiyasyang sagot. Yitsen, sa tantiya ko, malamang kinakain na siya. Ng mga ligaw na aso ngayon. Nagnalit ang mga ngipin ni Arthur. Kung ganoon. Bago siya namatay nagdusa ba siya? Umupo si Luli sa harap ng bata, bahagyang umubo. May halong pang-udyok ang kanyang boses. Kung sabi ka nang maghiganti ng ganyan. Bakit hindi ikaw mismo ang gumawa? Malamig na sinabi ni Luli, nga pala. Dahil hindi mo kaya. Sumigaw si Arthur, Ginoo.
Ang mga salita ni Luli ay parang malakas na sampal kay Arthur. Hindi mo masisisi ang masamang taong iyon. Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging mahina. Kasabay nito, nagbigay ng payo si Luli kay Arthur. Ang tanging paraan para hindi ka maapi ay palakasin ang iyong sarili. Walang pipila para hintayin kang iligtas. Ngayong gabi, maaari kang umiyak ng husto para sa iyong ina. Bawat salita niya ay tumatago sa puso ng nakikinig. Ngunit bukas, sa libing ng iyong ina, ayokong makita ang iyong mga luha. Malungkot si Arthur, ngunit ang mga sinabi ni Luli ay may punto. Tahimik niyang tinanggap ito. Kinabukasan, maaliwalas ang langit ngunit mabigat ang kalooban. Marahil ito ay isang tahimik na libing. Isang krus lang na may maliit na korona ng bulaklak. Walang dumating para makiramay. Walang nag-alay ng bulaklak. Mag-isang malungkot at nagdurusa si Arthur. Tahimik na tinatanggap ang sandaling ito ng pagluluksa. Ngunit ang anak na naiwan ay magiging matatag sa harap ng puntod ng kanyang ina. Nakatayo sa harap ng puntod ng ina, si Arthur. Kahit labis ang kalungkutan, masunurin pa rin siyang nakinig kay Luli, hindi nagpakita ng luha. Tahimik na nanatili si Arthur sa burol. Katabi ang isang malaking puno bilang kasama ng kanyang ina sa ilalim. Sina Luli at Shen Yuchu ay matagal ding tumayo kasama ang bata. Nag-aalala si Shen Yuchu, matagal na siyang nakatayo doon. Naiinip na si Luli sa pagbibilang ng bawat oras. Bawat minutong lumilipas. Eksaktong 2 oras at 15 minuto. Yit said, ang mas interesado ako ngayon ay Shad. Tiningnan niya ang likod ni Arthur. Tapos kinuskos ang kanyang ilong at nagpatuloy. Ano ang gusto niya? Katulad ba ng iniisip ko? Shen Yuchu, tila nagpapaalala. Ginoo. Bibigyan niyo po ba siya ng pera, hindi ba? Tiningnan ni Luli si Shen Yuchu. Nagkunwari itong inosente, naisip ko lang. Nawalan na siya ng ina, ang batang ito sa hinaharap sa tingin ko di. Sinubukang hulaan ni Luli ang iniisip ni Shen Yuchu, na nag-aalinlangan kung ito ay tulong pinansyal. Habang tinitingnan niya ulit si Arthur, tumango si Luli. Yit said, magandang ideya. Pag-iisipan ko. Pumunta silang tatlo sa isang maliit na bayan. Sa loob ng bahay, tinanong ni Luli si Arthur. Bagong bahay, nasiyahan ka ba, Arthur? Natigilan ang bata, hindi pa naiintindihan. Ha? Bagong bahay? Ipinaliwanag ni Luli. Kahit medyo simple lang. Pero hindi kalayuan sa palengke. Bibigyan kita ng kaunting pera. Magsimula ka ng maliit na negosyo. Medyo nagulat pa rin sa kabaitan ni Luli, pinaalalahanan ni Shen Yuchu si Arthur sa tabi. Arthur, ito si Ginoo. Inayos na niya ang hinaharap mo. Hindi ka pa ba magpapasalamat kay Ginoo? Kabaligtaran ang mukha ng bata, hindi gaanong masaya. Tumayo siyang tahimik. Kitang-kita ni Luli ang saloobin ni Arthur. Kaya gusto niyang malaman ang dahilan. Ano na? Mukhang hindi ka pa rin nasiyahan. Yumuko ang tingin ng binatilyo. Mahina siyang sumagot, salamat po, Ginoo. Pipero tea. Malakas na sinabi ni Arthur, tumatanggi po ako. Si Shen Yuchu na laging nagmamahal kay Arthur ay labis na nag-alala. Tanga! Anong gusto mong gawin? Ginoo. Bata pa po siya, hindi pa niya naiintindihan. Hindi nagpakita ng galit si Luli. Kung gayon, ano ang gusto mo? Lumuhod si Arthur. Nagulat ng bahagya si Luli sa ginawa niya. Arthur. Anong ibig sabihin nito? Opo, halos magmakaawa ang binatilyo. Pakiusap, hayaan niyo po akong manatili sa tabi ninyo. Nakahanda po akong maging tapat ninyong lingkod. Para magpakita ng karagdagang sinseridad. Walang tigil siyang nanumpa. Gagawin ko ang lahat, parang kalabaw o kabayo. Para suklian ang kabutihan ninyo sa akin. Pakiusap, pumayag po kayo. Nag-alinlangan si Luli. Kung ganoon, ngumiti siya. Ikaw mismo ang pumili ng pinakamahirap na landas. Nang matiyak na ang direksyon, hindi umuurong si Arthur. Hindi po ako takot sa hirap. Kaya ko pong gawin ang kahit ano. Kaya kong magsibak ng kahoy, magsiga, magpakain ng kabayo at sakadi. Nasiyahan si Luli, bahagyang umiti. Ngunit sa labas, hindi pa siya agad pumayag. It said, ganito mahihirapan ako niyan. It said, paano kaya? Patuloy pa ring nagmamakaawa si Arthur. Ginoo, pakiusap po, tanggapin niyo po ako.
Hindi rin niya tinanggihan ang bata. Ganito na lang. Bumalik ka muna. Pag-iisipan ko sandali. Pagkarinig nito, nagmamadaling bumalik si Arthur, takot na baka magbago ang isip ni Luli. Babalik po ako para hintayin ang sagot ninyo. Nahulaan na marahil, pero gusto pa ring malaman ni Shen Yuchu ng mas detalyado. Ginoo. Alam niyo na po ba noon pa ang plano ni Arthur ngayon? Pero bakit niyo po siya sinubukan? Dahan-dahang ipinaliwanag ni Luli. Tulad ng inaasahan ko noon. Kung ang ating pakikipag-ugnayan sa mga makasaysayang tauhan ay hindi maiiwasan sa kasaysayan. Kung gayon, ang batang si Arthur ay ganito rin ba? Pinagdugtong niya ang mga datos. Lahat ng makasaysayang tauhan na tinanggap ko. Kusang loob na sumunod sa akin. Ang natitirang bahagi ng kanilang buhay at ang akin ay may mahigpit na kaugnayan. At tama ang kanyang hinuha. Kung si Arthur ay walang ganitong pagkaunawa, ang relasyon ay tiyak na hindi maiiwasang masira. Sa puntong iyon, ang kanyang pag-iral ay hindi na kinakailangan. Nagpakita ng pagkabalisa si Shen Yuchu. Ngunit ang isang palaboy sa labas, na hindi makontrol ay magiging isang potensyal na banta. At nagsimula siyang mag-isip ng mas malalim. Ibig sabihin, nang magsimula kayong tulungan siya, Ginoo. Naisip niya na ang hakbang na ito ngayon, tama po ba? Kung mali ang pinili ni Arthur. Sa wakas, naunawaan ni Shen Yuchu ang punto. Alaynan. Kung gayon, ang mga naging hindi maiiwasan sa kasaysayan ay magtatatag ng walang hanggang relasyon sa akin. O magiging hindi tiyak na salik na nagbabanta. Sa pag-unlad ng kasaysayan, lubos na sumang-ayon si Luli sa kanya. Ang mga banta ay dapat alisin ng walang awa. Kaya hindi ko siya iniligtas. Kundi hindi pa tapos ang buhay niya. Isang bagong araw na naman ang dumating. Medyo nagulat si Arthur. Nahihiya ang bata nang kausapin siya ni Luli, medyo nautal, pumasok sa paaralan. Nakaupo si Luli sa silya, tinitingnan si Arthur, ngumiti at sinabi. Hindi lang iyon. Sa hinaharap, kailangan mo ring makihalubilo kasama ko. Makipagkaibigan sa mga bisita. At matutunan kung paano magpatakbo ng negosyo. Nag-aalalang tiningnan ni Arthur si Luli, nahihirapang magsalita. Hindi maaari. Ako'y tagasigalang at tagapakain ng kabayo. Si Shen Yuchu sa tabi ay kakaibang seryoso. Ang kailangan namin ay hindi ganoong tao. Kung gusto mong manatili sa tabi ni Ginoo, hindi sapat ang determinasyon at sipag lang. Kumunot ang noo niya, medyo iritado at nagpatuloy. Kaya hindi pwedeng hindi ka mag-aral. Ang ganyang buhay ay hindi katanggap-tanggap. Yumuko si Arthur, umuso at sinabi. Pero hindi ba trabaho iyon ng mga senorito? Pagkatapos magsalita, palihim niyang tiningnan ang ekspresyon ni Luli at Shen Yuchu. Seryoso ang mukha nilang dalawa, nagpapakita ng hindi pagsang-ayon. Nang makita iyon, hindi na nangahas si Arthur na sumagot pa, agad yumuko. Naiintindihan ko po. Mag-aaral po ako ng mabuti. Nasiyahang tiningnan ni Luli ang bata, ngumiti. Naniniwala ako sa iyo. Kung gayon, una sa lahat Sumandal siya sa upuan, mahinahong sinabi. Ibalik mo lahat ng ninakaw mong gamit noon. Dapat taimtim ang pag-ugali mo, ha? Kasabay nito, itinaas ni Luli ang daliri bilang paalala. Ibigay mo sa akin, walang dapat mawala kahit isang piyesa. Sa ibang lugar. Kagigising lang ni Nikola Tesla, humikab. Naalala pa rin niya ang mga ninakaw na gamit. Na nagpainit ng ulo ng binatilyo. Nakakainis. Kulang sa tulog. Kung makakatulog ako sa klase, malilintikan ako. Kasalanan lahat ng magnanakaw na iyon, kailangan kong gumawa ulit mula sa simula. Biglang may tumawag sa likod ni Nikola Tesla. Hoy! Agad siyang lumingon. Lumapit si Arthur na nakapamiwang, ngumiti. Haha! Naaalala mo pa ba ako? Lumapit siya kay Nikola Tesla. Swerte ko na abutan kita. Kung hindi, wala akong paraan para i-report ang resulta ng misyon ko. Hindi pa rin maintindihan ni Nikola Tesla kung anong nangyayari. Sabi mo, itinaas ni Arthur ang isang bag sa harap niya, sumagot, tingnan mo. Hindi inaasahan ni Nikola na ang mga piyesa niya ay nasa kamay ng bata. Yung magnanakaw. Nagkunwaring nakakita ng kakilala si Nikola Tesla, umiiwas kay Arthur. Sinabi ng binatilyo, Kuya,
Bakit ka nandito? Lumingon si Arthur sa direksyon ni Nikola Tesla pero walang nakita. Ah! Paglingon niya ulit, wala na si Nikola, tumakbo na pala. Hindi alam ni Arthur ang gagawin sa bag ng mga gamit. Nagtaka siya. Hindi na kailangan. Takot na tumakas si Nikola Tesla. Patakbong tumakbo sa mahabang kalsada. Hindi man lang lumingon sa likod. Yung nakakainis na iyon, dumating na naman. Baka nag-imbento rin siya ng kung ano. Kung gayon, gumawa siya ng sarili niya. Bakit kailangan niyang nakawin ang sa akin? Sa madaling salita, hindi na ako magpapabaya ngayon. Sa pagmamadali, hindi napansin ang nasa harapan. Nabangga ni Nikola Tesla ang isang tao sa harap. Natumba siya sa lupa, hawak ang ulo. Dumaing ang binatilyo, aray. Ang ulo-ulo ko. Nagalit ang lalaking nabangga, sinigawan siya, hoy. Bulag ka ba? Tiningnan niya si Nikola Tesla, minumura ng husto. Baboy na tanga. Nangangati ka na naman ba? Agad nakilala ni Nikola Tesla. Natakot siya, nautal. Peter. Nanigas ang mukha ni Peter. Yung utang mo dati na nagparusa sa akin si Sir. Hindi pa tayo tapos. Ang batang ito di. Ang alalay sa tabi ay nagdagdag pa ng gatong. Boss, bugbugin mo na. Makating-makati na ang kamay ko nitong mga nakaraang araw. Narinig ito ni Nikola Tesla, natakot, umatras, pinilit kumalma. Nanginginig ang boses na nanakot kay Peter, bibinabalaan kita. Ipagtuturuan ka ng tatay ko. Narinig ni Peter ito, hindi natakot, bagkus ay lalo pang sinaktan si Nikola Tesla. Sinabi niya nang may pang-aalipusta, o sige, tawagin mo siya dito. Hindi kami takot sa probinsyano. Nagsimula ang awayan. Ang mga daing ni Nikola Tesla. At ang tawanan ng mga nambubuli ay salit-salitang maririnig. Aray! Huwag mong apakan ang mga piyesa ko. Ha. Tumahimik ka, halimaw na to. Habang nananakit si Peter, sinasadya niyang mang-asar, tawagin mo tatay mo. Tawagin mo siya, bilis. Tanga. Bigla. Nabuhusan si Peter ng maruming likido sa mukha. Ha, sabi niya. Pinunasan ng pisngi gamit ang kamay, tapos inilapit sa ilong para amuyin. Napagtanto ni Peter. Ito ay tea. Tumakbo ang utak, nakilala ang nasa harap. Ikaw. Mabilis na hinila ni Arthur si Nikola Tesla para tumakbo. Nakita ni Nikola Tesla na si Arthur ang tumulong sa kanya. Malakas na nagbabala. Sa lagubang. Pang-asar na tawag kay Arthur. Hindi tayo makakapasok sa klase ngayon. Huwag ka nang magbagal. Mahuhuli ka na. Mas mabilis ang takbo ni Arthur, correction based on context. Teka, hintayin mo ako. Pareho silang tumawa ng malakas. Ha. Sa pagkakataong ito, talagang lagot na siya. Nakaupo ang binatilyo sa tabi ni Arthur, nagtatanong. Sabihin mo nga, ano ba talaga ang nangyari? Dati ninakaw mo ang mga piyesa ko. Ngayon bigla kang lumitaw para tulungan ako. Taimtim na sumagot si Arthur, pasensya na. Dahil sa sitwasyon. Narinig ito ni Nikola Tesla, hinawakan ng mahigpit ang mga piyesa. Sumandal at sinabi. Sige na nga. Hindi na ako makikipagkwentahan sa iyo. Nagulat si Arthur, lumingon. Talaga? Kung gayon, magkaibigan na tayo, hindi ba? Narinig ito ni Nikola Tesla, umiti. Ako si Nikola. Parang nakatanggap ng kumpirmasyon. Masayang sumagot si Arthur ng pautal, ako. Ako si Arthur. Isang bansa sa Europa, 1885. Ang maliit na bayan noon ay umunlad na. Isang lalaking nakaitim na balabal. Mabilis na tumakbo paakyat sa mga baitang papasok ng bahay. Pagdating sa bahay, agad tinawag ni Arthur, Itay. Inay! Nakauwi na po ako. Narinig ni Shen Yuchu ang boses niya, bumaba mula sa hagdan. Habang nagsasabi, nagbakasyon na naman ba ang paaralan? Ang bilis ng panahon. Naging masaya ang kalooban niya ngayong nasa bahay na. Sumagot si Arthur. Ako naman po, pakiramdam ko masyadong nakakasakal sa paaralan. Pero sa pagkakataong ito, may dala akong napaka-interesanting bagay para kay Itay. Narinig ito ng babae, naisip sa loob-loob, interesanting bagay. Buong kumpiyansang hawak ni Arthur ang folder ng mga dokumento, tiningnan si Shen Yuchu at sinabi. Katibayan ng pagbili ng stock sa kumpanya ng tren.
at kumpanya ng barko. Para makuha ito, napakaraming pagsisikap ang ginugol ko. Kinuha ni Shen Yuchu ang mga dokumento. Mukhang maganda itong investment fee. Naisip niya. Pero interesado ba talaga si Ginoo sa ganitong klase ng investment? Gumamit siya ng magagandang salita para purihin si Arthur. Sa susunod na ilang dekada, ang stock ng kumpanya ng tren ay may matatag na kita, hindi malulugi. Ang iyong kutob ay lalong tumatalas. Ngayong trabaho na ang pinag-uusapan. Masiglang nagsalita si Arthur. Nakalkula ko na po, inay. Kung lahat ay magiging maayos, maaari tayong kumita ng malaki. Malaking halaga iyon. Sa panahong iyon, ang mga gastusin natin sa bahay. Hindi pinatapos ni Luli ang usapan. Mula sa likod nilang dalawa, may boses na nagsalita. Huwag kang masilaw sa kita. Na nasa harap mo pa lang, anak. Lumabas si Luli mula sa silid bilang isang negosyante. Ang isip mo ay dapat laging kalmado. Hindi ba tinuruan na kita, Arthur? Narinig ito ni Arthur, yumuko para aminin ang pagkakamali. Opo, itay. Ako po'y nagkamali. Hindi na nakipagkwentahan si Luli sa kanya. Nat. Gusto mo ba ng isang tasa ng kape? Matamis ang tawagang itay, anak ti. Ngunit hindi pa rin masanay. Dahil si Luli ay bata pa rin tulad ng dati. Habang si Arthur ay 22 taong gulang na. Naisip ni Luli, talagang hindi pa rin ako sanay sa tawagang ito. Pumasok silang dalawa sa silid pantea. Si Luli ay kalmadong umiinom ng kape. Habang si Arthur naman ay nakatitig sa kanya. Medyo nailang si Luli. Bakit ka nakatitig sa akin ng ganyan? Hindi malaman ni Arthur kung papuri o pangmutya ang tingin niya kay Luli. Ang dami ng taon na lumipas, itay. Pero wala ka pa rin kahit anong senyales ng pagtanda. Hindi alam ni Luli kung ano ang isasagot. Napangiti na lang siya nang walang magawa kay Arthur. Itinaas ang tasa ng kape, nag-iba ng usapan si Luli. Bumalik tayo sa usapan tungkol sa iyo at kay Nikola Tesla. Nag-uusap pa ba kayo kamakailan? Mukhang masaya si Arthur nang mabanggit si Nikola. Yung batang iyon, nagpadala siya ng sulat noong Miyerkules. Sabi niya, nakatira na siya sa bansang Nakahanap na siya ng trabaho sa bagong kumpanya ng isang inventor. Pero kung pagbabatayan ang talento niya, sa maliit na kumpanyang tulad niyon, baka masayang lang siya. Madilim ang mukha ni Luli habang nakikinig kay Arthur. Narinig niya ito, bahagyang umiti ang gilid ng kanyang labi. Higit pa sa masasayang. Tiyak na siya mismo ang naghahanap ng hirap. Hindi naintindihan ni Arthur. Ha? Bakit po ninyo nasabi iyan, itay? Narinig ni Shen Yuchu sa labas ang usapan. Pumasok siya dala ang isang plato ng biskwit para magpaliwanag. Si Nikola Tesla, kahit na may tunay na talento. Pero sa pagkilati sa katangian ng ibang tao. Bata pa rin siya. Lalong naguluhan si Arthur. Mukhang kilalang kilala ninyong dalawa ang amo niya. Pagkatapos niyang magsalita, parang may naramdaman siya. Nag-alala si Arthur. Kung gayon, ang amo niya posible kayang di. Sumagot si Luli. Kaya kailangan natin siyang tulungan. Bilang paalam at lahat ng bagay dito. Iiwan na namin sa iyo, Arthur. Nang marinig ito ni Luli, doon lang talaga siya nataranta. Itay. Inay. Ano po ang sinasabi ninyo? Malungkot na humingi ng paumanhin si Shen Yuchu. Pasensya na, Arthur. Masyado na kaming nagtagal sa panahong ito. At saka, kaya mo nang pamahalaan ang mga bagay-bagay ngayon. Natakot si Arthur habang tinitingnan silang dalawa. Nagpatuloy si Luli sa tabi. May isang lumang kasabihan sa silangan. Sinasabing walang handaan na hindi natatapos. Pero hindi mo kailangang mag-alala. Sa pagitan natin, walang permanenteng paalam. Pagkatapos magsalita, ginamit niya ang kanyang mahika ng paglipat ng oras. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Arthur sa gulat. Ang mahikang ito, matagal nang hindi nakikita. Hindi pa rin maiwasang manginig ang buong katawan kapag nakikita ulit. Gulat na nasabi ni Arthur. Itay, isa kang Diyos. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo ang pamilyar na impormasyon. Pangalan, Arthur, edad, 22. Natitirang buhay, hindi alam taon, 4 buwan, 5 minuto, 4 segundo. Tiningnan ni Luli si Arthur, binigyan siya ulit ng pag-asa. Sinabi ko na sa iyo noon. Ang buhay mo pagkatapos ng 10 taon ay bigay ko.
At maaari ka pang mabuhay. Pagkatapos ay naglabas si Luli ng isang kontrata. Pirmahan mo ang kontrata para maging miyembro ng aking Eternal Club. Bibigyan kita ng 100 taon ng buhay at walang katapusang yaman. Pinaalalahanan niya si Arthur, tandaan mo ang mga alituntunin na kailangan mong sundin. Tuparin ang mga misyon na iatas ko. Magkikita pa tayo ulit. Narinig ito ni Arthur, medyo natulala. Ngunit mabilis siyang lumuhod sa harap ni Luli, sumagot. Opo, itay. Ginamit ni Luli ang pagpapahaba ng buhay kay Arthur. Ang orasan ay naglabas ng kuryente patungo sa katawan ni Arthur. Sinabi ni Luli na maraming alituntunin ang nakatali sa oras. Kasama na ang walang kondisyong katapatan. Ito ang punto na wala kang duda. Tiningnan niya si Arthur na nagtitiis at nagpatuloy. Tanggapin mo ang regalo ng oras na ibinibigay ko sa iyo. Masiyahan ka sa yaman at kapangyarihan na dala ng mahabang buhay. Sumigaw si Arthur habang tinatanggap ang mga dilaw na liwanag. Nawala ng balanse si Arthur at malakas na lumuhod. Sumubsob din ang kanyang kamay. Walang tigil ang pagtulo ng pawis, pagod na sinabi. Ang katawan ko parang may mali. Siyempre may mali di. Dahil sa kasalukuyan. Pangalan, Arthur edad, 22. Natitirang buhay, 115 taon, 4 na buwan, 3 minuto, 12 segundo. Habang si Arthur naman ay gulat na tinitingnan ang sariling katawan. Pakiramdam ko bumalik ako sa pagkabata. Puno ng sigla. Habang si Arthur ay nagugulat pa rin sa kanyang katawan, isang boses ang nagsalita. Ang bahay na ito at lahat ng ating ari-arian. Sa panahong ito, lahat ay ipinapasa ko sa iyo, Arthur. Lumingon siya sa nagsalita. Si Shen Yuchu pala. Nakatayo siya doon, bahagyang nakangiti, nagpatuloy. Pag nagkita tayo ulit, tiyak na isa ka ng malaking tao, na kayang magpaulan at magpahangin. Matigas ang tingin ni Arthur kay Shen Yuchu, nagsalita. Inay, naiintindihan po ng anak ninyo. Lumapit si Luli sa kanilang dalawa, nagsalita. Arthur, gusto kong ibunyag sa iyo ng kaunti ang direksyon mo sa hinaharap. Seryoso ang mukha ni Luli. Parang nagbibigay ng misyon kay Arthur. Gusto kong makipag-ugnayan ka, palawakin ang iyong mga koneksyon. Mag-recruit ng mas maraming talento. Sa sandaling ito, naguguluhang sinabi ni Arthur sa hinaharap ni. Ngunit sumunod pa rin siya kay Luli. Opo, susundin ko po ang sinabi ninyo, itay. Sa daungan, nakatingin silang tatlo sa barko. Nagdududang nagtanong si Arthur, itay, inay. Talaga po bang sasakay kayo sa barkong ito papunta sa bagong kontinente? Tiningnan ni Luli ang barko, walang magawa kundi sumagot. Mukhang medyo luma na nga ito. Sa totoo lang, mas marami pang modernong barko sa kabilang daungan. Mahinahong sinabi ni Shen Yuchu, ayos lang. Gusto rin nating dahan-dahang pagmasdan ang mundong ito. Ngumiti si Luli. Sa huli, halos 1 siglo na rin tayong nanatili sa panahong ito. Medyo nakakapanghinayang din ni. Hinangin ang buhok ni Luli. Narinig ni Arthur ang sinabi niya, yumuko lang at mumiti. Sige po. Pakikumusta na lang po ako kay Tesla. Pagkatapos ay nagbiro siya. Malay natin, baka pumunta rin ako doon para maglaro ng pinansya. Stock o kung ano pa. Nakatayo si Luli sa harapan, walang pakialam na sumagot. Ha? Sige lang. Tinitigan ni Arthur ang likod ni Luli ng tahimik. Malungkot ang mukha ni Arthur. Puno ng hindi masabing damdamin ang kanyang mga mata. Pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngayon. Namumugto ang mga mata ni Arthur. Habang tinitingnan ang mga taong kasama niya sa loob ng maraming taon. Biglang tinawag ni Luli si Arthur. Lumingon si Luli, umiti kay Arthur. Ang kanyang mga salita ay mapagkakatiwalaan at nagbibigay lakas. Ang susunod na hakbang ay nakasalalay sa iyo. Galingan mo. Narinig ni Arthur ang mga salita niya, umiiyak habang tumatawa. Nakatayo siya sa daungan. Nagpapaalam sa taong nagbigay sa kanya ng bagong buhay. At nag-alaga sa kanya. Tinanong ni Shen Yuchu si Luli. Ginoo. Sa totoo lang. Mamimiss niyo si Arthur, hindi ba? Narinig ito ni Luli, suminghal. Hindi Sa isang bayan o lungsod. Nakatayo sina Luli at Shen Yuchu sa harap ng isang magandang bahay na istilong kanluranin. Ang ganda.
Itinaas ni Shen Yuchu ang kamay para takpan ang sikat ng araw. Tumingala para basahin, pribadong laboratorio ni Gihi. Nakatayo si Luli sa tabi niya. Nakapamulsa ang dalawang kamay, bahagyang umiti. Pagkatapos basahin ang nakasulat sa itaas. Parang may naramdaman si Shen Yuchu, bumulong. Hindi kaya ang AID. Nagulat at nagdududang sinabi ni Shen Yuchu. Edison. Nakita ni Luli ang ekspresyon ni Shen Yuchu, pinaalalahanan siya. Hoy. Ang kasaysayan ni Tesla, dapat ikaw ang pinaka-nakakaalam. Masyadong yang reaksyon mo. Gulat pa rin si Shen Yuchu, tumingin sa kanya at sinabi. Si Edison iyon. Walang larawan noong pumunta dito. Hindi ko talaga alam kung ano ang itsura niya. Nakita niyang kalmado si Luli, nagtanong, Ginoo. Hindi ka ba nasasabi? Nakakrus ang mga braso ni Luli sa dibdib. Walang ibang ekspresyon sa mukha, nagsalita, pinapayuhan kitang huwag ka ring masyadong ma-excite. Nagtatakang tiningnan siya ni Shen Yuchu. Esan. Sa isang silid, nakatayo si Edison sa harap ng mga guhit. Tila may iniisip siya. Hinahaplos ang baba, nakakunot ang mga kilay, Heidi. Naiinis siyang pumikit, hindi alam ang sasabihin. Nagalit si Edison, hinagis ang mga guhit, galit na sumigaw. Mga walang kwenta. Lahat ng disenyong ito ay basura. Biglang may nagsalita sa likuran niya. Ginoo T. Magaspang siyang lumingon. Anong kailangan mo? Isang lalaking medyo hapis ang mukha. Nakalagay ang dalawang kamay sa likod, nagsalita. Yung bata. Na nagsabi ng mga walang kabuluhang salita dati, nandito na naman. Mukhang nagmamadali siya ngayon. Ang mga sapatos ay tumutunog sa sahig habang naglalakad si Tesla. Dala ng tagapamahala ang isang salansa ng dokumento papunta kay Edison, masayang sinabi. Ginoong Edison. Ang misyon na iniutos ninyo sa akin. Natapos ko na po ito. Nakita ng tagapamahala na kusa lang pumasok si Tesla, malakas na sinabi. Ha? Sino nagsabing pumasok ka? Nagulat si Edison, tiningnan si Tesla ng may pagtataka. Natapos na. At masayang iniabot ni Tesla ang mga dokumento sa kanya. Tingnan po ninyo. Tiningnan ni Edison ang mga dokumento, hindi alam ang sasabihin. Kinuha niya ang mga dokumento, itinaas. Tiningnan ng may paghamak. Bata. Alam mong mahalaga ang oras ko. Umaasa akong T. Bigla siyang natahimik, nanlaki ang mga mata sa gulat. Habang tinitingnan ang impormasyon sa dokumento. Ako D. Mumiti si Tesla ng may kumpiyansa. Ang mga problema sa generator at motor. Ako D. Tiningnan ni Edison si Tesla ng may hindi makapaniwalang tingin na isip. Ang demonyong batang ito D. Ganun pa rin ang kumpiyansang mukha ni Tesla habang nagpapatuloy. Natapos na. Yung $50,000. Naihanda niyo na po ba? Hawak ni Edison ang folder. Tinitingnan ang impormasyon doon, sinabi. Ito ang generator at motor D. Tanong ni Tesla na nakapamiwang, maingat ang tono. Ano po sa tingin ninyo? Posible po ba ang plano kong pagbabago? Tinitigan ni Edison. Ang dokumento ng walang imik. Tiningnan ni Tesla ang mukha niya, medyo nataranta. Mabilis na sinabi ni Tesla. Pasensya na po, baka medyo magulo ang sulat kamay ko. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Tesla ang tungkol sa plano. Ang kasalukuyang kuryente sa lungsod. Hindi kayang dalhin ng higit sa 1 milya. Tahimik na tiningnan ni Edison si Tesla habang nagpapaliwanag tungkol sa kanyang proyekto. Dahil unti-unting nawawala ang kuryente. Kaya kailangang magtayo ng maraming motor. Magbaon ng maraming tansong kawad. Ngunit nagpatuloy si Tesla. Ang pinakamahalaga sa sistema ng supply ng kuryente ay ang distansya. Buong kumpiyansang itinaas niya ang isang daliri, nagpatuloy. Sa totoo lang, nakaisip na ako ng mas madaling paraan. Sa sandaling ito, biglang pinutol ni Edison ang sinasabi ni Tesla. Sandali lang, binata. Nagtatakang kiha, si Tesla. Mariing sinabi ni Edison. Ang dakila mong plano, saka na natin pag-usapan. Itinulak niya ang mga dokumento pabalik sa dibdib ni Tesla. Tiningnan ni Edison si Tesla, umiti at nagsalita. Binabati kita. Ang iyong plano ay aprobado. Nataranta, medyo napalakas ang boses ni Tesla. Sandali. Pakiusap, tingnan ninyong mabuti.
Maraming beses ko na pong kinalkula ito. Talagang walang problema. Biglang tumahimik ang paligid sa silid. Sumulyap ang tagapamahala kay Tesla. Puno ng inis dahil ang tanga ng binatang ito. Hindi makapaniwala si Tesla sa narinig, inulit. Sabi ninyo. Aprobado na. Agad siyang nagpasalamat. Salamat po, Ginoo. Ngumiti si Edison ng mailihim na kahulugan. Walang anuman, bata. Kung gayon ni. Malamig ang tingin ni Edison, mapanukso ang ngiti. Maaari ka nang umalis dito. Ipagpatuloy mo na ang iyong trabaho. Naramdaman ni Tesla na may mali na babahala. Ha? Sandali. Nangako po kayo sa akin noon. Malamig ang ugali ni Edison. Sinulyapan siya ng walang salita. Pagkatapos ay tumalikod si Edison, isang kamay sa biwang. Isang kamay sa baba na parang nag-iisip. Umiti siya ng pilit. Alaynan. Mukhang nasabi ko nga. Na kung matatapos mo ang misyon na pagbutihin ang EHI generator. Babayaran kita ng $50,000 bilang gantimpala, tama ba? Ngunit tahimik na nakinig si Tesla sa sinasabi niya. Umaasang maririnig niya ang ipinangako niya. Biglang sinabi ni Edison pero mapangot siyang tiningnan ni Edison si Tesla. Mukhang masyado kang naniwala sa pagpapatawa ng mga Amerikano. Bata. Umisi si Edison ng may panghahamak. Nakakrus ang dalawang braso sa dibdib habang tinitingnan si Tesla. Nang marinig ang sinabi niya, namutla ang mukha ni Tesla, nanginginig na nagtanong. Sandali, ano po ang sinabi ninyo? Masaya ang mukha ni Edison habang sinasabi ang masasakit na salita. Walang anumang bonus. Ginamit ko lang iyon para udyukan ka. Parehong ngumiti sina Edison at ang tagapamahala. Nang may panghahamak kay Tesla. Nautaw si Tesla. O walang di. Tiningnan siya ni Edison na parang isang tanga. Umisi at sinabi. Sa tingin ko, tiyak na maiintindihan mo ang hirap ng kalooban ko. Sa madaling salita, tama para sa edad mo ngayon. Ayaw maniwala ni Tesla sa kanyang naririnig. Nagpatuloy pa rin si Edison. Ang pinakamahalaga ay ang pag-aaral at pag-ipon ng karanasan. Tama ba ako, Ginoo? Nataranta, nagmakaawa si Tesla. Pakiusap po, pakinggan ninyo ako. Kakalipat ko lang dito, kailangan ko po ang perang iyon ngayon. Sumulyap si Edison sa kanya. Walang bahid ng awa ang kanyang mga mata. Walang pakialam na sinabi ni Edison. Bakit hindi mo pa rin maintindihan? Kumpara sa maliit na bagay na ito. Hindi ba mas mahalaga ang mapabilang ang pangalan mo sa kasaysayan? Nawala ng pag-asa si Tesla na tahimik. Bumulong siya, kung gayon, ano man ang mangyari. Galit ang mga mata niyang nagtanong. Hindi ko makukuha ang perang iyon, tama po ba? Kinuwenta ulit ni Edison bago sagutin ang tanong niya. Ganito na lang. Dadagdagan ko ang lingguhang sahod mo sa $25. Ano sa tingin mo? Hindi na hinintay ang sagot niya, sinabi. Para sa baguhan na tulad mo. Ang halagang ito ay hindi pa nangyayari dati. Pilit na sinabi ni Tesla, naiintindihan ko na po. Talagang napakabuti ninyo. Narinig ang sagot ni Tesla. Tumalikod siya papasok, hindi nakalimutang sabihin. Paglabas mo, pakisara ang pinto. Maging abala ako sa mga susunod na araw, huwag mo akong istorbohin. Parang may naalala siya. Lingon kay Tesla. Ah, nga pala. Kung may naisip kang bagong paraan para sa disenyo, pwede mo pa rin akong hanapin para pag-usapan. Napakalinaw ng langit dito. Malungkot na naglakad si Tesla papunta sa kanyang silid. Kaawa-awa ang kanyang likuran. Parang gusto niyang maglabas ng galit, itinulak niya ng malakas ang pinto. Gumawa ng malakas na tunog, Nakahiga si Tesla sa kama. Sa tabi ay isang mesa. Kasama ang mga papel na magulo. Sa sahig, marami ring puting papel. Nakahiga si Tesla sa kama. Nakapikit ang mga mata, galit na nag-iisip. Nakakainis. Hindi ko akalain. Na si Edison na sikat ay ganoong klase pala ng tao. Naiinis siyang bumangon. Lalo akong naiinis kapag iniisip ko. Aksidenteng nakita ni Tesla ang isang dyaryo sa mesa. Tiningnan niya ang dyaryo, nagtataka. Dyaryo para sa araw na ito. Pero hindi naman ako bumili nito.
Nang kunin ni Tesla ang dyaryo para basahin. Huwag na lang basahin. Dahil kapag nabasa, puro pagkamangha lang. Nanlaki ang mga mata niya habang tinitingnan ang dyaryo. Ang nagpamangha kay Tesla ay ang impormasyon sa unahan ng pahayagan. Westinghouse naghahanap ng assistant. Nagtaka siya. Westinghouse. Parang nakakuha ng pagkakataon si Tesla. Nawala lahat ng inis. Tanging saya na lang ang nararamdaman. Sinabi niya ang tagapagtaguyod ng alternating current. Ngunit hindi napigilan ni Tesla na sumigaw. Talagang binibigyan ng langit ng pagkakataon ang mabubuting tao. Hindi niya alam na may 2 tao sa labas ng silid na kanina pa nagmamasid. Dismayadong nakakrus ang mga braso ni Shen Yuchu sa dibdib. Alam ko pa rin ang tinatawag na War of Currents sa pagitan nina Tesla at Edison. Pero hindi ko inaasahan na si Edison ay mali na agad ang hakbang sa simula pa lang. Narinig ni Luli ang sinabi niya, dinagdagan pa. Ang henyong ito ay napakakitid ng isip. Malamig ang tingin ni Luli habang sinasabi sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw ko siyang imbitahan. Hindi nagmamadaling sinabi ni Luli. Ang gulong ng kasaysayan ay sumusulong. Ayon sa itinakdang direksyon. Kailangan lang natin. Puno ng kalkulasyon ang mukha ni Luli. Nakapamulsa ang 2 kamay. Itulak ng kaunti. Sa pribadong laboratorio ni Kihi. Biglang nagulat na sumigaw si Edison. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong silid. Ano? Nag-resign na? Ang araw na G. Nakatayo si Edison. Sa hagdan, naghahanap ng mga libro. Tumingin siya pababa sa tagapamahala. Tiyak na sumagot ang tagapamahala. Opo, Ginoo. Dinagdagan pa ng tagapamahala. Nagpasa siya ng resignation letter kaninang umaga. Bumaba si Edison sa hagdan. Pumunta siya sa kabilang panig. Sinundan ng tagapamahala ang mga hakbang niya. Pabalik-balik siyang naglakad. Hinahaplos ang baba na parang may iniisip. Nakatingin pa rin sa kanya ang tagapamahala. Matagal na nag-isip si Edison. Pagkatapos ay kinilala niya. Siya ay isang henyong inhinyero. Pero isa ring matigas ang ulong bata. Tahimik na nakinig ang tagapamahala. Sa mga susunod niyang sasabihin. Kung hahayaan siyang magtagumpay. Sa ilang bahagi ng merkado. Maapektuhan ang ating kumpanya ng elektroniko. Pagkatapos magsalita ni Edison, bigla siyang natahimik. Marahil may binabalak siya. Parang alam na niya, alam kong naghahanap ka na rin ng iba. Agad inutusan ni Edison ang tagapamahala. Tulungan mo akong magpadala agad ng mensahe. May masamang balak ang mukha niya habang nagpapatuloy. Pagdating doon, sabihin mo ito. Sa coffee shop. Ang abogado na si Samuel ay umiinom ng mainit na kape. Habang nagbabasa ng dyaryo na parang may hinihintay. Biglang inalis ni Samuel ang tingin sa dyaryo. Tumingin sa harapan na parang nakita na ang hinihintay niya. Ang hinihintay pala ni Samuel ay si Tesla. Lumapit siya at kumaway kay Samuel. Pasensya na kung pinaghintay kita. Mukhang maayos siya ngayon. May dala siyang bag. At mabilis na umupo si Tesla sa silyang kaharap ng abogado. Inilagay niya ang bag sa kanyang hita. Tanong ni Tesla, narinig ko pong kayo ay abogado para sa mga patenti. Nagpatuloy pa rin siya. Gusto ko po sanang ipakita sa inyo ang aking disenyo. Nagsalita si abogado Samuel, ohoho. Sige lang. Sa malayo, sa loob mismo ng shop. Nakatitig si Shen Yuchu sa mesa ni Tesla. Naiinis na suminghal. Nakakalumba ba si Shen Yuchu? Talagang hindi ko maintindihan. Mukha siyang hindi na niya alam ang sasabihin. Nagrereklamo. Itong si Tesla malinaw na binigyan na siya ng direksyon. Bakit siya pumunta dito? Kabaligtaran ng pagkadismaya ni Shen Yuchu. Kalmado pa ring uminom ng kape si Luli tapos sinabi. Mukhang pagkatapos ng karanasang ito. Natuto na siyang humanap ng paraan. Hindi naman ito maituturing na pagkasira ng plano. Ngayon, masiglang ipinapakita ni Tesla ang kanyang disenyo. Sinabi ni Luli gayunpaman. Kapag nasaksihan mong lumaki ang bata mula pagkabata hanggang pagtanda. Nakusang tumatalon sa balon. Hindi mo pa rin kayang tiisin. Itinaas ni Luli ang tasa ng kape. Ang bigat ni Tesla sa kasaysayan ay tiyak na nasa C position. Bago makumpleto ang mga buhol. Maaari lang tayong tahimik na magmasid.
Tiningnan ni Luli si Shen Yuchu, nagpatuloy. Kaya, tanggalin mo muna ang ugali mong parang matandang ina. Ito ay isang utos. Nagulat si Shen Yuchu. Ano raw? Pabulong niyang sinumpa, ikaw ang matanda. Umiti si Luli ng mailihim na kahulugan. Sabi ko di. Malamig at matalas ang tingin ni Luli sa ibang direksyon. Nagsalita, kailangang may mga abuso. Bumukas ang pinto ng coffee shop. Nagulat na napatingala si Shen Yuchu. Tumingin din sina Abogado Samuel at Tesla sa pinto. May dalawang lalaking pumasok. Ang isa ay masaya ang ngiti na una. Ang isa naman ay matalim ang tingin nasa likod. Nakakalumba si Shen Yuchu, iritado. San? Talagang kitang-kita sa itsura. Hindi sila mabubuting tao. Nakakainis. Naiinis si Shen Yuchu. Nagingit-ngit ang mga ngipin, halatang galit na galit. Pero kailangan pa ring magmasidi. Pabulong niyang sinabi sa sarili, pigilan. Kailangan kong pigilan. Walang magawang tiningnan ni Luli si Shen Yuchu. Hae! Wala nang ibang paraan. Pumitik si Luli ng daliri, kumislap ang liwanag. Kumislap ang orasan. Binuksan ang hinaharap na paglalakbay ni Tesla. Nakipagkita si Tesla sa dalawang negosyante. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ni Abogado Samuel. Umiti si Abogado Samuel ng mailihim na kahulugan. Pagkatapos ng talakayan sa pagitan ng mga negosyante. Pati na rin ang pagyayabang sa mga nagawa. Puno ng potensyal na magdala ng malaking kita. Sa wakas,